kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Vice President Sara Duterte matapos siyang ma-impeach ng Kamara. Ang sabi niya, naghahanda na ang kanyang legal team. Inalmahan ng ilang kongresista ang umano'y pangmamaliit ng bise sa impeachment process. Saksi, si Marisol Abduraman. God save the Philippines. 2 araw matapos na-impeach ng Kamara, Sara D. Duterte. humarap sa media si Vice President Sara Duterte. Hindi pa raw niya nababasa ang mismong reklamo, pero abala na raw ang kanyang legal team sa paghahanda para sa impeachment trial. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Handa ba ang bise humarap sa impeachment court kung sakali? Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate. So we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Pinakamataas na parusang pwedeng ipato ng impeachment court ay ang pagkakatanggal sa pwesto at habang buhay na hindi pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno kung mahahatulang guilty. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Hindi muna tinukoy ng bise kung sino ang kanyang magiging defense team. Pero ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna na nagsabing mag-aabogado para sa kanya, posibleng hindi raw kayanin na maging lead counsel. Maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ng kanyang ama, pero nagpahatid na raw siya ng mensahe rito. I think I said everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Yung vice presidente na yan, pag nakita mo, kausap mo lang, sabihin mo na, Day, memorizing yung MacArthur's Park. 215 na kongresista ang nag-endorso sa impeachment complaints, kaya diretso na itong na-transmit sa Senado. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. I'm okay. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Unang-una sa listahan ng mga pumirma, si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos.
How do you feel po? Sabi ni BBM, hindi niya suportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Sabi ni Congressman Marcos, hindi siya ang nagsulong sa ika-4 na impeachment complaint, pero hindi anya dapat magtaka kung siya ang unang pumirma sa reklamo. As to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Unang tinukoy sa articles of impeachment ang mga binitawang salita ng bise laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pero giit ng bise, I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, could you Not say that. I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. hindi naman sinagot ng bise ang tanong kung naniniwala siyang walang kinalaman ng Pangulo sa impeachment at kung naniniwala siyang may gumalaw na pera para rito. Ang ilang kongresista, hindi naman nagustuhan ang tila pangmamalitaw ng bise sa impeachment process sa paghahambing dito sa magkasintahang naghiwalay. Pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Wala pang nakatakdang petsa kung kailan magsisimula ang impeachment trial. Pero nauna nang sinabi ni Senate President Jesus Escudero na sa Hunyo na ito posibleng masimulan dahil naka-break na ang sesyon. Si House Speaker Martin Romualdez, ipinapaubaya na raw ito sa Senado at sinabing di umano ito minamadali. Ang mga pumirmang kongresista na dagdagan pa ng 25 ayon kay House Secretary General Regina Velasco. Nasa kanilang distrito sa ibang bansa ang mga ito na magpirmahan ang mga kongresista noong Miyerkules. Sakaling tanggapin ng Senado ang mga dagdag na pirma, aabot sa 240 ang mga endorser ng 4th impeachment complaint. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.